Sa gitna ng mainit na usapan sa pagpapasa ng batas kontra political dynasty, ang mga Cebuano naman ang kinonsulta ng Kamara hinggil sa matagal nang ipinanunukala. Ang political science professor na si Grace Magalzo mula sa University of San Carlos, iginiit na dapat may batas na laban sa dinastiya bago pa man ang halalan sa 2028. We are positive that after 39 years, the time is now. When political positions are treated as inherited rights rather than public trust, accountability can diminish. Ang senior citizen na si R.A.V. Fortuna may matapang na panawagan sa Kamara. 2 words, impeach her. I didn't say him, I said her. Bagamat walang binanggit na pangalan, tanging si Vice President Sara Duterte lang ang babaeng opisyal na humaharap sa patong-patong na impeachment complaints. Nanindigan naman ang ilang estudyante na walang mabuting idinudulot ang dinastiya sa sektor ng edukasyon at nagiging sanhi pa ito ng korupsyon. Hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Sa halip na mapunta ang budget sa paaralan, guro at estudyante, ang pondo ay nare-redirect sa mga pork barrel projects. Ang pondo ay ginagamit sa mga infrastructures na magbe-benefit ng political visibility para lang sa mga pangalan ng mga corrupt na officials na ito at hindi ang para sa pagkatuto ng mga estudyante. Isang Cebu sa mahalagang bahagi ng Visayas pagdating sa usapin ng political dynasty dahil bukod sa maraming botante mula noon hanggang ngayon, maraming lider ng probinsya ang tila minana na lang ang pwesto sa kanilang mga kaanak. Dumalo rin si Cebu Vice Mayor Tommy Osmeña mula sa kilalang political clan sa probinsya. Aniya, suportado niya ang mga panukala. May mahigit 20 bersyon sa Kamara ng mga panukala kontra political dynasty. Isa sa mga pagkakaibang pinagdidiskusyonan ng komite ang saklaw ng ipapasang batas. Mayroon kasing mga nagsusulong na hanggang second degree of consanguinity at affinity ang saklaw o yung magkakapatid, maghipag o magbayaw at iba pa. Habang meron ding fourth degree kung saan mas malawak ang sakop. Pero may mga bersyon ding binatikos na ayon sa mga kritiko, mas gagawin pang lehitimo ang dinastiya kesa tigilan ito. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Adyong, mahalaga ang mga konsultasyon para malaman kung anong bersyon ang mas maayos. Aniya, target ng liderato ng Kamara na maipasa ang panukala bago ang Lenten break sa Marso. It's actually the number one priority among the letter priorities. The leadership wants the anti-political dynasty be part of the son of the president in July. Sunod namang gagawin ang public consultation sa Cagayan de Oro City sa Biyernes, February 20. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus, Cebu.